Mga ka-diskarte chicks, may tanong ako sa inyo. Naranasan mo na bang pumunta sa handaan, birthday, reunion o simpleng salo-salo ng pamilya? Tapos napansin mo parang iba ang kilos ng bilas mo kapag ikaw ang kaharap. Ikaw ang madalas niyang biruin, ikaw ang lagi niyang tinatanong. Minsan pa nga, pakiramdam mo parang mas komportable pa siyang kausap ka kaysa sa ibang tao. Ngayon, normal lang bang isipin na baka may ibig sabihin yon? O baka naman ikaw lang ang gumagawa ng sariling teleserye sa utak mo? O baka naman, isang beses ka lang niyang ninitian. Pag uwi mo, nag-search ka na sa Google ng signs na may gusto sa'yo. Ang bilas mo. Huwag naman sana umabot sa ganon, mga ka-diskarte chicks. Minsan kasi hindi ikaw ang bida, extra ka lang sa eksena. Mga ka-diskarte chicks, isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki ay ang pagkakaalang kapag mabait ang isang babae, may gusto na agad sa kanila. At mas delikado ito kapag kamag-anak ang involved. Kaya sa video na ito pag-uusapan natin ang ilang senyales na maaring mapansin mo. Pero higit sa lahat, pag-uusapan natin ang psychology kung bakit nangyayari ang mga ito at kung bakit hindi ka dapat agad mag-conclude. Dahil tandaan mo, mas madaling umiwas sa problema kaysa ayusin ang pamilyang nasira. Kaya, siguraduhin mong panoorin mo hanggang dulo. Dahil lang number 1, ito ang senyales na pinakamaraming lalaki ang maling binibigyan ng kahulugan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, this is Diskarte Chicks at dito pinag-uusapan natin ang psychology, relationships, self-improvement at mga practical na diskarte sa buhay. At kung gusto mo ng ganitong klase ng content, huwag mo kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Kaya tara simulan na natin. Sa number 7, lagi kanyang kinakamusta. Hindi naman araw-araw pero mapapansin mo. Kapag nagkikita kayo, ikaw ang una niyang tinatanong. Kumusta ang trabaho? Kumusta negosyo? Kumusta na? Tapos ikaw naman dahil 2 beses ka nang kinamusta, feeling mo special treatment na. Relax lang, baka ikaw lang talaga ang pinakamadaling kausap sa inyo. Huwag mo lagyan ng mali siya ang bawat kamusta. Sa psychology, natural sa tao na magpakita ng concern sa mga taong komportable siyang kausap. Pero tandaan mo, hindi lahat ng concern romantic. May mga tao talagang maalaga, lalo na kung pamilya ang turing nila sa'yo. Kaya wag agad mag-assume, baka mamaya concern lang pala. Ikaw naman nagpaplano na ng pangalan na magiging anak ninyo. Relax lang. So number 6, madalas kang asarin. Ito ang madalas na pinagmumula ng maling akala. Kapag ikaw ang lagi niyang binibiro, ikaw ang lagi niyang inaasar, minsan sasabihin pa, "Uy, pogi na ah. Uy, bagay sa'yo ang polo." Tapos pag-uwi mo, 3 beses kang humarap sa salamin. Bigla mong naisip, may pag-asa kaya? Uy, baka compliment lang yon. Hindi porke pinuri ang polo mo, gusto na niyang ikaw ang maghubad nito. Kalma lang. Ikaw naman biglang kinabahan. Sa psychology, ang playful teasing ay paraan ng maraming tao para gawing magaan ang usapan. Hindi ito automatic na attraction. May mga pamilya talagang ganito ang kultura. Bago ka kiligin, tanungin mo muna sarili mo, ganito rin ba siya sa iba? Kung oo, friendly lang talaga siya. Sa number 5, napapansin niya ang maliliit na pagbabago sa'yo. Nagpagupit ka, bagong relo, bagong sapatos, bagong pabango. Minsan sasabihin pa niya, "Uy, ang bango mo ngayon ah." Aba, huwag ka namang umuwi na hindi na naligo sa kilig. Natural lang na mapansin ng tao ang pabango. Hindi ibig sabihin na gusto na niyang sumunod kung saan ka pupunta. Tapos siya agad ang nakapansin. Psychology says, mas napapansin natin ng mga taong madalas nating makita o makasalamuha. Pero hindi ibig sabihin nito may gusto na agad. Baka observant lang talaga siya. O baka dahil regular kayo nagkikita sa mga family gathering. Sa number 4, mas komportable siyang magkipagkwentuhan sa'yo. May mga pagkakataon ikaw ang katabi niya sa kwentuhan.
Ikaw ang tinatawanan niya, ikaw ang masarap niyang kausap. Alam mo naman, may mga taong kapag magaan kang kausap, parang ang bilis ng oras. Pero tandaan mo, ang pagiging komportable sa usapan na hindi automatic na gustong makasama ka habang buhay. Magkaibang level yon. Natural lang ba yon? Opo, lalo na kung magaan ang personality mo. Hindi lahat ng comfort, attraction. Minsan compatibility lang sa usapan. At malaking magagawa ng respeto at tamang boundaries para manatiling ganoon ang samahan. Number 3, mas madalas kayong nagkakatitigan. Ito ang isa sa mga bagay na madaling ma-misinterpret. Nagkatitigan kayo, napangiti siya. Ikaw naman pag-uwi mo, hindi ka na makatulog. Bawat pikit mo, mukha niya nakikita mo. Bawat scroll mo sa Facebook, hinahanap mo kung online siya. Sandali lang, baka ikaw na ang may gusto, hindi siya. Mga ka-diskarte chicks, ang eye contact ay normal sa taong interesado sa kausap, interesado sa usapan, hindi agad sa relasyon. Kaya bago ka gumawa ng kwento sa isip mo, tanungin mo muna, may iba pa bang senyales o baka nagkataon lang? So number 2, nagpapakita siya ng tiwala sa'yo. Humihingi ng opinion kapag sinabi niyang ikaw nga, ano sa tingin mo? Huwag mo agad isipin na ikaw na ang pinipili niya sa buhay. Baka gusto lang talaga niya ng opinion ng taong pinagkakatiwalaan niya. Nagpapasuyo, nagtatanong tungkol sa mga desisyon. Sa psychology, kapag pinagkatiwalaan ka ng tao, ibig sabihin, ligtas ang pakiramdam niya sa'yo. Pero tandaan, trust is not the same as romantic interest. At kung pamilya ang turing niya sa'yo, mas lalong dapat mong ingatan ang tiwalang yon. So number 1, kapag ikaw mismo ang nagsisimulang maghanap ng kahulugan sa bawat kilos niya. Oo, ito ang pinakamahalagang senyales. Hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa'yo. Kapag bawat ngiti may ibig sabihin, bawat biro may hidden message, bawat tingin may pag-asa, doon nagsisimula ang problema. Psychology calls this confirmation bias. Ito ang delikado kapag gusto mong paniwalaan na may gusto siya sa'yo. Kahit simpleng ingat ka o kumain ka na, nagiging love letter na sa isip mo. Samantalang baka ganoon lang talaga siyang makitungo sa lahat. Kaya bago ka kiligin, tanungin mo muna ang sarili mo kung ebidensya ba ang hawak mo o imagination lang. Kapag may gusto kang paniwalaan, lahat ng nakikita mo parang nagpapatunay sa iniisip mo. Kahit hindi naman talaga. Kaya kung gusto mong maging matalinong lalaki, huwag mong hayaan ng imagination mo ang manguna. Hayaan mong respeto ang manguna. Mga ka-diskarte chicks, tandaan nyo, hindi lahat ng attraction ay dapat sundan. Minsan ang tunay na diskarte ay hindi ang marunong lumandi, kundi ang marunong umiwas sa sitwasyong pwedeng makasira ng tiwala at pamilya. Doon nasusukat ang tunay na maturity ng isang lalaki. Mga ka-diskarte chicks, normal lang na may mga pagkakataong mali ang basa natin sa kilos ng ibang tao. Pero ang tunay na mature na lalaki, hindi sinusukat ang sarili niya sa dami ng babaeng sa tingin niya ay may gusto sa kanya. Sinusukat niya ang sarili niya sa kakayahan niyang rumispeto sa boundaries at umiwas sa gulong pwedeng makasira ng pamilya. Kung may napansin kang kakaibang pakikitungo mula sa kahit sinong kamag-anak, huwag agad mag-assume. Maging magalang, maging professional at panatilihin ang tamang distansya. Dahil ang respeto mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kilig. At ngayon, gusto kong malaman ang opinion ninyo. Sa tingin ninyo, ano ang kilos ng isang tao na madalas napagkakamalang may gusto siya sa akin, pero friendly lang pala? I-comment ninyo sa ibaba, baka karanasan ninyo ang maging aral sa iba nating mga ka-diskarte chicks. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang psychology at relationship tips na may aral at practical na diskarte. So ayan mga ka-diskarte chicks, sana ay may natutunan po kaya sa video natin ngayon
At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Amboy Donata from Baler, Aurora, Joseph Villamor ng Davao de Oro, Elpidio Escondo ng Naga Cebu, Cristito de la Cruz ng Egonia Negros, Nicasio Sabigan taga Rosario Cavite, Marvin Primero ng Nueva Ecija, Marlon Baya from Bacolod City, Negros Occidental at kay Raymond J. De Los Santos taga Jensan. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood. Mga ka-Discarte Chicks, dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Discarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Discarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.